Hi guys! Welcome to the Rescue Diaries, where we talk about how Jesus shows up, meets us where we are, and rescues us in ways we don't expect. Here, every testimony matters. I'm your host, Mariko, and for today's episode, guys, dalawa ang mic. Come, chika dito. My husband, guys! Palakpakan natin ang aking asawa. I love you, love. Thank Love you you, for love. being here. Wow. Before anything else, just wanna say, love, sobrang proud ako sa'yo. I know kung ano yung naging journey mo para makaabot ka dito. And actually, episode 3 na, tama? Yeah. Episode 3, love, I'm so proud of you. And I know that God is so proud of you as well. Yun lang. I love you, mahal. I love Thank you. you, I love thank you, you, baby. Funny enough, ginawa na namin to before. Meron na kaming secret first episode na tsaka ako na lang kikwento yon. But anyways, Nashi, thank you for being here. Last time kasi, shinare ko sa ating friends yung testimony ko. Tapos, I remember natapos kami dun sa sabay tayo na nabaptize. And then, parang akala natin ng time na yun, di ba, na close chapter na for the both of us. We're just happy na ikaw, finally, yung relationship mo with the Lord is talagang something na nobody can take away from you anymore. Tas ako din, nakita mo ko na sobrang happy and we were just, akala natin yun lang yung purpose nung naging relationship natin before is kasi it's to get there. So, doon ako natapos. Ngayon, ano bang gusto mong ikwento sa Okay, kanila? wait, diretso na ba tayo? Medyo hindi pa nabe-break yung ice ko. Pwede ba akong uminom muna? Oh, go! Go, love! Okay. Nashi, paano ba nag-start yung journey mo? Give us a little bit na background kung paano ba nag-start yung faith mo kay Jesus and paano tayo umabot dun sa puntong ganon na pati ako nadamay. Pero masaya ako nadamay ako. Pero Of course. yun, can you share sa amin? Well, maraming tissues. Feeling ko iiyak ako today. Aw. But, nag-start talaga yung journey ko. I was reached out 13 years old. Briefly ko na lang kukwento. At least they would get an idea lang. Yeah, So, yeah. came from a different religion na family. No? Tapos, Na mixed. na mixed. Iba-ibang religions. Yeah. So, yung belief within the family is pare-pares ng lahat. Okay? Na it's all It's all the same. Different religions, but all the same. Nung 13 years old ako, napunta ako sa Christian school, high school. First year high school ako. And then, na-reach out ako ng isang pastor doon. Tapos, he told me na, alam mo ba, 2 weeks ago, napanood kita sa TV. Tapos sabi ko, one day, I pray na sana mabigyan ako opportunity to minister to you. And then here you are. Are you open to hearing the gospel? So, sobrang weirded out lang ako. Sino to? Tsaka, okay, gospel. Sure, mabilis lang naman siguro to. Ganun lang. So, umokay ako and then, preach sa akin yung gospel. Pero at that time, nag-start na ako mag-church sa Victory. Pero more of parang Sunday goer lang. Hindi naman fully talaga nagme-make sense pa everything. Yeah. I just know na whenever I go there, mas naiintindihan ko Yeah. yung lessons, yung preachings Ah. compared sa iba. So I would go there. Pero yung talagang relationship with Jesus, wala Wala pa. And then after nun, nagtuloy-tuloy yung mga projects. Tapos naging mas active ako sa showbiz dun sa after pagiging child star, naging teenage, yung teenage journey sa pag-aartista. And then, medyo nag-drift away dahil na-busy. Pero, at some point, alam mo, may faith ka eh. Pero hindi lang siya, wala kang relationship. May faith ka pero wala kang relationship. To such a time na nung nag-pandemic, ang relationship ko lang kasi kay God nun was going to church. And nung nag-pandemic, nawala yung pagpunta sa church. Yeah. So, totally, nawala yung parang connection. And then, all of a sudden, I was seeking for meaning and purpose dun sa buhay. Dahil sabi ko, pangarap ko noon by the time na 25 ako, since technically pag 25 ako, 20 years na ako nagtatrabaho, gusto ko sana puro investments na lang. Tapos, parang early retirement. Sobrang early, di ba, 25? Pero I was working towards that goal and dream. Pero parang, napaisip ako, ano bang meaning ng life? Dahil at an early age, you get to experience yung success. At some point, hindi ka naman super yaman, pero hindi rin naman kasi ako maluho. So for me, it's abundant na. So, parang wala nang kulang. Pero at the same time, bakit I got everything that I wanted?
But at the same time, there's still emptiness. So meron kang pera, okay naman na career, fame. Usually yun yung sinistrive ng mga tao, di ba? So anong kulang? Why do I feel empty pa din? And then, sabi ko, siguro it's time to shift ng goal. Sabi ko, babalik ba ako sa pag-artista? Kung mag-artista ako, iiyak at tatawa ako, tatrabaho ko for money ulit. Yun lang ba talaga yung meaning ng buhay? To acquire more and more and more money. Yeah. Tapos, lalo na ng pandemic, di ba, love, dami nating relatives, close relatives na nag-pass away. Yeah, daddy. Like your dad. And doon talaga ako sobrang tinamaan na what if isang araw, wag naman sana, bigla na lang akong mawala, diba? Tapos, naubos yung time ko kaka-strive for something. Yeah. Ganun pa naman ako, tunnel vision. Pag may gusto ako, Oo nga. Yes. diba? Idediretso ko, i-obsess ko yun hanggang maging perfect, successful ako dun sa field na yun. Naalala ko yung bata pa lang siya, guys, yung best actor ang talagang isa sa mga goals niya sa career niya all throughout. And then, naalala ko when he won that, parang gano'ng katagal, no? After a few days. Grabe, 10 plus years ko siyang pangarap Yun nga eh. na maging best actor. Yun yung naging driving force ko for the longest time and para magstay sa industry. Oo. Kasi gusto ko maging best actor. Yeah. And- Malaki yung weight na hinuhold nun sa'yo. And then all of a sudden, naalam mo tong kwento na to na, nung nakuha ko na, di lahat ng tao, For a while. hindi for a while, for a day. A day. Like, literally, parang, ang galing kasi naniniwala ako, pina-experience talaga sa akin ni Lord yun eh. Lahat ng tao sobrang tuwan-tuwa sa akin. Yeah. And naalala ko noon may shoot, station ID shoot, kinabukasan nung in-air yung episode ng MMK na yun. And everyone was literally Yeah. parang congratulating me. Yung clamor. Yeah. Nandyan lahat. Tapos, so di syempre sobrang tuwan-tuwa ka, diba? Oo. Tapos after nun, parang nag-subside na, wala, parang nakalimutan nila lahat yun, essentially, so to speak. So, to cut the long story short, one day, sobrang pinipraise ka nila, and then the other day, Yeah. lahat yun nakalimutan nila. Yeah. And then more than that, I think, yung pinaka na-realize ko na sayang yung 10 years na yun yung inspiration ko for life or to work hard is kasi nung nakuha ko na siya, parang empty pa din. Tapos parang ito na yun. Like, parang piece of gold. Kasi ano yun eh, award dun eh. So parang piece of gold. Tapos parang, yun na yun. Naghirap ako ng 10 years. Parang inobsess ko, napapanaginipan ko pa itong moment na to. Tapos ito na yun. Na-remember, mas may weight pa sa akin yung nakita ko yung isang tao na nakapanood ng episode ko. Tapos parang sabi niya, dahil napanood niya yung episode na yun, he was going through the same thing and he was saved kasi he was going through the same thing na about to, So yun, parang yun ba ulit yung gusto kong pagdaanan? Yun yung pinagde-decidean ko na if I'm gonna go back, gusto ko bang... Yun yung priority. Yun ba ulit yung priority para kang nandun ulit sa illusion of success pero empty at the end. So kaya nag-shift yung trail of thought ko napunta sa helping others. Kasi nakita ko na mas may weight yung kapag you're doing something for others, not for yourself. Kaya pumasok sa politics. Kasi at that time then, sakto lang lahat na meron akong kakilala na mayor na namin ngayon na naging friend. Tapos who offered na I could be of help sa tourism aspect. Yeah. So parang sabi ko, perfect. Kasi tapos na ako dun sa doing something for myself. Doing something for others naman. Punta ako dun. Kaya ako napunta dun. And then, all of a sudden... Yun naman yung new focus mo. For other people naman. For other people naman. Pero kasi okay ka na eh. Kasi okay na ako eh. But the truth is, hindi naman doing for other people yung meaning of life eh. Ang meaning of life is si God eh. So kahit I was doing good, technically it's good, diba? It's serving people and everything. But, paano pa rin pag namatay ka? Ano pa rin? Yun yung biggest question eh. Okay, gagawa ka ng legacy mo, mabait kang tao. O after nun, pag namatay ka, tapos makakalimutan ka rin ng mga taong yun. Yun eh. Yun yung nire-wrestle kong question talaga. So, nung pagpasok ko sa politics, dun ko na-realize na itong pinasok ko pala, hindi pala to yung ina-expect ko. And then, nung time na yun, pinasok ko lang kasi siya dahil
I just wanna serve nga. I'm done with trying to do things for myself. But at the same time, pagpasok ko dun, totally different. So, iniwan ko yung alam ko lang, the only thing that I know, simula nung bata ako, which is pag-artista, for something na I think would fill the void na na-experience ko Mm. sa heart ko. Pero maling decision. Pero It still maling wasn't. desisyon pa rin pala. So sabi ko, ano na? Oo. Ano nang gagawin ko? Iniwan ko yung the only thing that I know, which is yung pag-aartista, for something na hindi naman pala Para sa'yo. para din sa akin. Tapos napansin ko, bakit parang laging ganun? In order to be successful, parang there's always a compromise. Like sa Yeah. showbiz, nung time na yun, I was offered things na hindi na ako comfortable. Roles na hindi na ako comfortable. Hindi ka nag-agree. Hindi ako nag-agree. So parang, siyempre, nag-no muna ako. Pero for some reason, napupunta ako sa ganong situation. And feeling mo parang the only way to be successful is... Kasi ganun din sa politics. I was in situations na kailangan ko mamili kung para mag-progress ka career-wise doon sa politics, may kailangan kang i-compromise Yeah. na ways, kailangan mo bago yung ways mo, kailangan mong to conform. For me, hindi tama yun eh. So, ayoko yun. Pero nandun na ako sa point na ganun ba talaga ang mundo? Kasi two different industries, same scenario. Yeah. Kailangan kong mag-conform. So, Yeah. baka ako yung mali. Saan ba nanggagaling tong feeling ko of morality? Kasi totally nga nag-drift away ako kay Lord eh. Then, napunta ako sa line of thought na if God is real, sinasabi nila na kailangan ko daw to do this, to go to heaven. Kasi yun yung paniniwala ko before. Na kailangan maging mabuti ka. Kaya ka nga may morals na kinikip eh. Kasi kailangan maging mabuti ka para pumunta ka sa heaven. Tapos parang, paano kapag ginawa ka ng masama? So, kailangan maging mabuti pa rin. Yeah. So, apaka-unfair naman. Tapos, sabi ko pa na, kung totoo si Lord, tapos kailangan kong maging mabuti to go to heaven, hindi ko naman piniling mabuhay in the first place. 'Di ba? So, sobrang hirap na nga mabuhay. Kailangan mo pang maging mabuti, which is napakahirap na rin. Kasi kahit nga mabuhay ka ng masama ka, mahirap pa rin eh, 'di ba? So, kailangan mo pang maging mabuti para pumunta ng heaven. Tapos, naisip ko, does that sound like a good God? Kasi for me, feeling ko pag gano'n parang ginipig eh. Parang pinanganak tapos hindi mo man choice. Mahirap. Hindi kompleto pamilya mo. Tapos, kailangan mo pang gawin yun para lang to earn His love. So parang for me, sobrang unfair kung gano'n yung Diyos. Yeah. And that time kasi, I remember that was happening kasi ang dami nangyari masasakit kay Nashi right around this time then, and madami siyang take na disappointments and he got hurt a lot of times then. So, nagsabay-sabay yung ganong questioning and yung ganong Na, depression, no? yeah. Depression. Kasi naalala ko yun. I think valuable information din to na yung nag-business ako before, I did everything right. And then, naloko lang ako Yeah. ng malaking halaga. Paano yun? Naging mabait ka. Pinag-ipunan mo, Pinaghirapan mo. Trinato mo yung mga tao ng tama. Na parang pamilya. Na parang pamilya. Wala kang Tapos, ginawang masama sa kanila. Yeah. And yet, lolokohin ka lang. And then lahat ng pinaghirapan mo na wala. yung parang akala mo kontrolado mo lahat basta pinaghirapan mo or ano, pero actually, Wala. wala tayong control. Wala tayong control. Yeah. And so, naloko nga ako nun ng ganong kalaking halaga. Yun nga, I felt like kung ganon, yung idea of God, that doesn't sound like a good God to me. So, sobrang depressed na talaga. Yeah. Rock bottom. Yeah. And kilala mo ako nung time na yun. Nakikita mo ako. Yeah. Yeah. At the end of the line na. So, nagulat na lang ako dahil one of my friends from college reached out to me. And then, sabi niya may bagong service, yung Victory. Try ko daw pumunta. And then, buti na lang pumunta ako. Si Janina. Janina. Hey, hey, hey. Shout out sa'yo. Hey, 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 Janina. Janina Vela. So, nung pumunta ako, wala ko actually naintindihan dun sa buong service. Yeah. Pero alam ko lang na pagpunta ko dun, sobrang peace. Massive amounts of peace. And then, alam ko nung time na yun, yung preaching, talagang tama sa akin. Na parang coincidence, yung grabe yung saktong-sakto sa akin. Pero aside from that, doon lang ako nakaramdam ng peace. And then sabi ko, tumawag ako sa'yo nun, alam ko na, love, alam ko na yung sagot. Sabi ko, inahanap ko kung saan-saan
yung purpose ng buhay, yung meaning ng life, di ko mahanap-hanap. Yeah. Naki-God pala. And then, naalala ko noon na in-invite ko yung friends ko lahat mag-church. Though, hindi pa nagme-make sense sa akin everything. Alam ko lang may peace. Masaya lang ako nun. Tapos nun, naalala ko din na, syempre, kayo, hindi pa kayo comfortable. Nakwento ko nga Nakwento nyo na ba? Okay, alam na pala nila yun. So ako, being a good boyfriend in my own ideas. Tagalan natin nun. Long term 7 na din years tayo. na tayo, 6 years na tayo nun. So ayoko i-push sa'yo. Yeah. So, instead na magpatuloy ako, sabi ko, sige, lipat tayo ng, kung hindi ka komportable na, lipat tayo ng, ibang church. Try natin sa iba, hanggang sa ganun pa din. Hanggang sa unti-unti, hindi ka talaga komportable. Sa kahit na anong church. So, sabi ko, sige, ako na lang. Pero eventually, yung ako na lang, nawala na rin. Yeah. January 2023 yun eh. Around the same time, nagkaroon akong kaibigan. Yung kaibigan ko na to, ang pangalan niya Abraham. Shoutout sa'yo, Ham. Hi! I love you, bro. We love you! Kasama ko siya sa gym. Nakilala ko siya sa gym. Noong una, puro games lang. Computer games lang yun yung hilig namin. Yun lang yung pinagkakaabalahan namin. Yun lang din yung malimit naming pagkwentuhan. Around July that year, 7 months later. Grabe no, 7 months later. July 10 to be exact. For some reason, nag-dinner kami. We were supposed to talk about business. Kasi may business sila, construction. Yung lahat ng mga trucks nila, may nakalagay God is good. Tapos na-intrigue lang ako. Sabi ko, bro, ano story? Kasi super nila eh. Super laki ng company nila. Pero lahat ng trucks nila may mga Bible verse, God is good. Sobrang intrigued ako kasi galing ako sa mga industries kung saan iba yung ways nila. Yeah. So parang nandun ako sa, in order to be successful, I have to conform and abandon yung Morality. what I know is right. Yeah. So gulat ako na anong story? Awkward din sa'yo. Sabi, bro, alam ko, magiging weird to sa'yo, pero lahat ng business talaga namin, bigay lang ni Holy Spirit sa dad ko. Through dreams, through visions. Leading lang talaga ni Lord sa kanya. Sabi ko, ha? What? Totoo ba yan? Sabi ko pang gano'n na yung, meron daw yun, yung isang business nila na billboard, na napanaginipan lang daw ng dad niya, na yung pangalan ni Lord nasa sky, ganyan. Tapos, nag-pray siya to interpret it. Tapos, yun, na-lead siya to opening billboards. And then eventually, God caused everything to work together. Yung mga clients, meron yun, may kausap lang siya, kakatapos pa lang nung construction ng first ever billboard nila. Di pa niya nilalako sa clients. Yung katabing table niya, narinig. Sabi niya, tapos lumapit, uy, meron kayong ganyang business? Kasi naghahanap ako eh. Yeah. Yung ganong ka-coincidence. Divine appointments, intervention, I guess. Appointments din. Pwedeng appointments. Divine appointment. So, si Ham sabi niya, alam mo sa totoo lang, nagpe-pray ako kay Lord. Kasi Christian nga yung family namin. Pero ako, never siya nagkaroon ng personal relationship kay Lord. And nag-pray siya some weeks ago na, Lord, gusto na kita makilala not from the eyes of my family, but me personally. I pray for someone na makakasama ko sa journey. Sabi niya, nagba-backslide nga din. So siya, ganyan. Yeah. Sabi ko, bro, ako din, nagba-backslide din ako. Sabi ko, ganyan. Sabi ko, actually, nung January nga, I tried eh. Pero parang, ngayon, nakalimutan ko na nga na hindi na pala ako nakakabalik ulit. Tapos sabi niya, bro, alam mo, hindi aksidente na nagkita tayo. Sabi niya, yung verse na, if 2 or more are gathered under my name, I am among them. For the first time, dun ko naintindihan yung grace na sinasabi dun sa good news. Kasi, na-reach out ako ng 13 years old. Alam ko na yung good news. Pero, dahil sa pagka-busy ng trabaho, ng career, nakalimutan ko siya. And then, sumadsad-sad na ako, kung saan ako napunta,
napunta na ako sa politics. Diba? And sumadsad na rin ako. Tapos, nahanap ko ulit siya. Alam ko na siya yung sagot eh. Pero dahil ayaw mo, ayaw ng mga tao sa paligid ko, nagpa-confirm ulit ako. Pinili ko yung world kesa sa kanya. Hindi ko siya pinili. Tapos ito ulit siya. Nagpapadala pa ng tao para sabihin sa akin na if 2 or more are gathered under my name, kasama mo ko. Yun eh. Na parang if God is real, lahat naman tayo gusto natin maniwala kay Lord. Okay, kung totoo si Lord, hinayaan niya mangyari yun. Na itong taong to, paulit-ulit nang hindi pinipili. Di ba? Yeah. Pero magagamit pa ng tao para malaman ko yun. Para i-comfort ako. Tapos sabi ko, grabe, sino ako? Para marinig ko ulit to or para magkaroon ulit ng chance to go back. Nakakatawa kasi dalawang grown men nag-iiyakan sa pick-up ng July 10. Masaya kami, tumatawa kami, pero at the same time, umiiyak kami kasi sabi niya, grabe si Lord no, ganyan. Ang saya-saya lang namin. Kasi ganun din yung na-experience niya. Tapos parang talagang Sabay na sabay. Sabay na yung sabay. journey na nun. And simula nun sabi namin, tara nga, magbasa nga tayo ng Bible. Kasi usually naririnig ko lang yan sa mga pare, sa mga pastor, pero gusto ko yung malaman ako mismo. Hindi na yung dahil tinuturo sa akin, may nagsasabi sa akin, sino ba tong God na to na napaka-loving, hindi siya napapagod, bigyan ako ng chance. So, nag-start ako magbasa ng Bible verses na, download the Bible app, verses of the day. Habang natututo kami through one verse a day lang, ganyan lang. Nagulat ako kasi may one time na nagbabasa ako, sabi, James 1:22, do not merely listen to the word, do what it says. So habang basa ko yun, may hawak akong vape. I mean, I don't know, okay? Ako to, personal conviction ko kasi to. Kasi ako, pag nag-vape talaga ako, it does something to me eh. Kumbaga, pag wala akong vape, para akong slave. Noong time na hindi ko kaya na walang vape. Umiinit ulo ko pag wala. Yeah. I remember. Pag wala, kailangan ko pang pumunta dun sa nearest na may bilihan kahit maabala ko yung ibang tao. Makabili lang. So may control. It was... Instead of me using it, it was using me. Oh, yeah. Yun yung revelation sa akin nung time na yun. Yeah. Yun yung naging conviction sa akin. Na it doesn't matter kung ano man yan. It can be your phone or anything as simple as Netflix or food. Pero as long as you're not consuming it na, it's consuming you, it's wrong. Yeah. So, Or you're using it as an escape. as an escape. So, nung time na yun, for me, it was vape. Nung time na yun, alam ko na na about yun doon. Sabi ko, ano, ba't ba basa lang ako ng basa? Hindi naman ko ginagawa. So, sige nga, try ko nga. Doon na gano'n, bakit hindi ko kaya? Yeah. Ba't di ko kaya? I mean, doon parang na-open yung eyes ko. Ba't hindi ko siya kaya itigil? Kung talagang walang problema, edi pwede ko itigil. Yes. Pero, na-open yung eyes ko na nandun na pala ako sa point na hindi ko na siya matigil. It's part of my life. Na bakit? Hindi naman ako pinanganak na may vape. Tama. Diba? So, bakit? So, kaya ko siya dapat i-let go. Yeah. So, sabi ko, hindi, try ko nga. Nandun na sa isip ko, pero feeling ko hindi ko pa rin kaya. Until na nakita kami ni Ham. Sabi niya, bro, kamusta ka? Sa gym to. Sa gym to. Nakita mo ba yung verse of the day? Sabi ko, oo nga eh. Kaso, sabi ko, itong vape, parang di ko kayang itigil. Sabi yung ganun. Kasi, tagalan ito eh. Dati nga nag-yosi ako. Buti nga ngayon, vape na lang. Sabi ko ganyan. Yeah. Sabi sa akin ni Ham, bro, si Lord nga namatay for you. Yan, hindi mo maitigil for Him. Tapos ako, oo nga no. Ba't nga yun, dun pumasok, ba't di ko kaya itigil? Bakit ganyan? Binigyan niya ako ng freedom eh, di ba? Free will. Free will. So hanggang sa, trinay ko lang out of, kasi,
I felt na it was, yun nga, controlling me na instead of me using it. So, by God's grace, natigil ko siya fully. And then, doon nag-start yung journey ko na as I continue reading and learning, nakita ko, para sa salamin nakita ko kung gaano pala ako ka-sinful bilang tao. Yung simpleng palang akala ko, hindi, talagang ganyan lang yan, bugnutin or irritable or short-tempered. Pero, ano pala, may nangyayari pala sa heart ko na mali. May mga idols pala ako. For example, dahil lumaki ako na very, kami sa pera, kumbaga ako, pinaghirapan ko yung pera ko eh. So, yun yung thinking ko na, simula bata nagtatrabaho ka, ingatan mo yung pera mo. Sa'yo yan. Sa akin to. Pero borderline, actually di borderline, pero nandun na pala ako sa stingy na spectrum na wino-worship ko na pala yung pera. Na dahil doon sa ganong mindset, nagiging selfish ako. Puro ako lang yung iniisip ko. And then, nabasa ko yung verse sa Matthew 6. You cannot serve God and worship money. Yeah. So, and be enslaved to money. Ang meaning kasi ng enslaved is tinatanggalan ka niya ng choice eh. Pag slave ka, wala kang choice eh. So, if you're enslaved to money, wala kang choice eh, kundi sundan yung pera eh. Kung nasan yung pera, nandun ako. Wala akong ibang choice kundi kung nasan yung pera. So, ganun ako before. So, na-convict ako nun. Tapos, ang dami palang mga false god sa buhay ko. Like money, career, success. Na yun yung nagiging Lord ng buhay ko. Kung nasan yung opportunity, dun ako. Hindi kay Lord. Kahit minsan against na dun sa will ni Lord, pero kasi may pera dun eh, dun ako. Yeah. So, yun yung nagiging God ko, yun yung naging Lord ko. Yung meaning ng Lord is, kapag shepherd ka, di ba, nilolord mo yung mga sheep mo. Inaano mo sila kung saan sila pupunta. So, ganun, yung Lord ko money, nalolord ako ng money. Ang dami ko nakitang mga Lord sa buhay ko na tinanggal ni God, ni Jesus, unti-unti. This is within a span of? A month. Wow. A month. Yeah, I remember that. And kaya ganun, I don't know then, pero nung nandun na ako sa end of the line, totally, parang wala na ako ibang option. So, try ko na lang siya fully and see. Wala mong mawawala na eh. I'm at the end of the line. Pero ever since, nung inuna ko siya, seek ye first the kingdom of God and all these things will be added. Never siya nag-fail. Simula nung point na yun. And hanggang ngayon, He has always been faithful sa buhay ko. So, ayun love. After nun, tinanggal yung vices, yung pera, yung mga Lord, functional God sa buhay ko. And then, isa pala yung pinaka malaking Lord sa buhay ko. And it was you. You're the biggest Lord. Kasi yung love ko sa'yo, Yeah. mas mahal kita kaysa kay Lord. Yeah. So meaning, pag sinabi mo ganun, halimbawa, may ganitong pinapagawa si Lord, but ito yung sinabi mo, abandon ko yun ikaw. Kaya nung time na alam ko na ito yung sagot, magkaroon na relationship ulit sa kanya pero di ka komportable, Yeah. abandon ko yun. And napunta ako ulit sa situation kung saan ng time na yun, you weren't comfortable na I was always talking to Ham about stuff and ganyan-ganyan. Mga testimonies. Testimonies. Update. And share ko lang, no, I feel I wasn't comfortable that time kasi nga, I didn't really believe in God. It was also my lowest point, but at the same time, I think deep inside, my soul was craving for my relationship with God to be starting na rin. And feeling ko nung time na yun, bakit sila nagsastart? Alam na nilang totoo si Lord sa naniniwala na talaga sila. Bakit ako hirap na hirap akong maniwala dun? But parang feeling ko nandun ako sa tapat ng river, hindi ako makatawid. Di ba lagi yung sinasabi ko sa'yo before, parang ba't di ako makatawid dun sa naniniwala akong totoo talaga siya? Hindi ko yun magawa. Siguro kasi all of us, we were trying to cross that river without realizing na Jesus crossed it for us. Exactly. We just have to receive Yeah. and open our eyes. Yeah. Ganda nun.
Panalo. Ano, Totoo. 'di Yeah. ba? Going back, nung nararamdaman ko na yun, kaso yun na eh, alam ko na hindi ka comfortable, pero at the same time, dito lang ako nagkaroon ng peace eh. Alam ko nang totoo siya eh. Kahit mawala lahat, hindi ko na ulit pagpapalit. Kasi pinili niya ulit ako. Patuloy niya akong pinipili kahit di ko siya pinili. Ayoko na ulitin yung nangyari noong January. And then, naalala ko, we're supposed to get married that year. Parang ina-urge na tayo ng families na to get married. Pero for some reason, yung heart ko parang, Lord, bakit parang iba yung pakiramdam ngayon? Parang rush, parang pilit. You know, Lord, na love ko si Mariko with all my heart. But at the same time, lagi kong pinipilit ko anong gusto ko eh. Sabi kong ganyan, Lord, ikaw na bahala. If hindi mo will, na matuloy yung kasal naming dalawa, okay lang po sa akin. Your will be done. Pero Lord, sana kung hindi naman kami para sa isa't isa, sana padaanin mo sa kanya, wag sa akin. Yeah. Kasi hindi ko kayang makipag-break sa kanya kasi sobrang mahal ko siya. Pinag-pray ko yung prayer na yon, nagda-drive lang ako, open eyes, casual. And then after ilang days, nakipag-break ka sa akin about something na Wala. sobrang liit lang. So ayun na nga po, yun talaga love. Gulat na gulat ako. Kasi na first time kong nababasa yung mga Bible verses. Gulat ako kasi before nagbabasa akong Bible pero parang hindi ko siya naiintindihan eh. Pero ngayon lahat nagme-make sense eh. Parang nagjo-jump lahat ng letters out of the Bible eh. This time, first time kong naka-experience ng answered prayer Na sobrang direct. na sobrang direct na sinabi ko specifically manggaling sa'yo. And it did. And I remember that time I was trying to be really, really patient. Hindi nga ako gagano nagsasalita eh. Para hindi makadagdag dun sa away natin. Pero for some reason, nawala talaga. Diba? Napunta talaga dun. So I was really hurt. It was the most painful thing that happened to me. But at the same time, sobrang amazed na, Lord, totoo ka. Wild, nangyayari to sa akin. After na nag-focus lang talaga ako. I mean, alam ko naghiwalay tayo, pero I know na God is real. Na, Lord, kung anong gusto mong pagawa sa akin, go. Kahit ano man yan, totoo ko talaga. So, nag-focus lang ako in just reading the Bible. Not dahil requirement, pero kasi totoo eh, nangyayari na eh. Yung nababasa mo, nangyayari na sa situation mo. Tapos naalala ko na nag-message ka na parang, nag-message yung friend natin na hintayin mo lang daw 1 month. Nakwento mo na rin ba? Immature me. Full of full of emotions. Emotions. Yeah. Sorry, love. It's okay, baby. Love you. It's okay. Uh-uh. So, yun. Yung journey na yun, yung 1 month na yun, na hindi pa tayo ulit nakikita. Ang dami nung testimonies. May time na yun nga, nung pinasurrender ni Lord sa akin yung love ko for money, na I prayed, Lord, use me. Or, pakita mo hindi pakita eh, pero more of, gusto kong mawala yung my love for money. And then, naalala ko may instance kung saan yung coach ko sa gym tumawag sa akin. Tapos, nagtatanong siya na meron daw siyang client na na-hospital daw yung... Again, I'm not saying this to pick up my chair, alam mo yun, para magbuhat ng bangko. Yeah, for sure. Every testimony matters here. Pero nung time na yun, sabi ko pa nga na nanghihingi silang tulong, medical assistance. Usually, ang medical assistance, pag nandun ka lang sa jurisdiction mo, dun lang siya applicable. Kaso hindi naman taga Cavite City. So sabi ko, sorry, di ko matutulungan. I'll try to contact dun sa ibang lugar. Dun sa lugar nila, kung meron. So parang normal kasi we get those inquiries usually. Regularly. And then, nung nagbabasa ako nung devotions ko that afternoon, specifically, may yung verse sa Matthew na, do not turn away those who asks for help. And ilang beses ko naman nadaanan na yung verse na yun, pero for some reason, nung araw na yun, para siyang kinausap
talaga ako ni Lord about Yeah. dun sa unang Yung nangyari. timing din Yung eh. timing. Tapos sabi ko, ikaw ba? Iba ng feeling. Parang burden eh. Parang may weight yung sinasabi niya eh. Tapos naalala ko yung prayer ko about money. So sabi ko, okay Lord, sige. Ako natutulong. Pero, hindi ko alam first time ko gagawin to. Ito, kasi I felt like I was being led talaga by the Spirit. So, magkano bibigay ko? Ganyan. Dala ko ng 2,000, 3,000, parang pampantulong, ganyan. Tapos pagdating namin doon, kasama yung coach ko, so you're talking to the person. Habang nandun ako, nagkukwento siya kung ano nangyari doon sa dad niya. Nagpipray ako, Lord, nandito na ako, magkano yung gusto mong ibigay? Magkano? Tapos, after ng prayer ko, ang narinig ko na lang is yung sinasabi ng tao na okay na lahat, hindi ko lang siya mailabas dahil meron pa kaming unpaid hospital bills. And then doon nag-click sa akin na ibigay mo yung pang-hospital bill. Kilala mo ko, love. Sobrang stingy kong tao. Sobrang kuripot ko. Pero nung time na yun, sabi ko, nanginginig ako doon sa tao. Sabi ko, alam mo, ipinul ko siya aside. Sabi ko, hindi ko alam kung anong paniniwala mo, anong faith mo. Pero ako, alam kong sinasabi ni Jesus, natulungan ka. At hindi galing sa akin to kasi sobrang kuripot ko. So, huwag ka magpasalamat sa akin. Kasi ayoko tong gawin. Oo. Kung pero, ako lang. Pero, God sees you. He wants to bless you. Siya na bahala dun sa buong hospital bill. And then she started crying na sobrang crying. Sabi ko, okay ka lang, ganyan. Sabi niya, alam mo, iba yung religion namin. Pero yung tita ko was a Christian. And pumunta sila the night before doon. Prayed for my father. And then for the first time, hindi na ako nag-pray sa iba. Pray lang ako kay Jesus. Sabi ko, Lord, ikaw na pong bahala sa papa ko kung anong will mo. And then ngayon, andito ka na. Sabi, sobrang bilis naman. Na wala akong ibang ginawa. Kumbaga, as in, literal, sobrang bilis daw. Sabi ko, dun na-confirm na, hindi ako baliw. Kaya ka nandun. Kaya ako nandun. Kaya yung burden ko sobrang bigat. Di ba? Yeah. Sabi ko, what? Talaga sobrang mind-blown ako. Iba yung klase ng joy ko nung naalala ko. So, yun, binigay na yung money na ilabas yung papa niya and everything. Tapos, parang a week later, kinamusta ko siya. Tapos, sabi niya na yung family daw nila. After pala nung sa akin, ang dami pang encounters na nangyari dun sa family nila. So, their whole family started going to church. To a Christian church. So, before iba yung religion nila, now they started going to a Christian church. And then, nagkaroon siya ng vision na yung papa niya niyayakap siya. Niyayakap siya, yung anak. Yung anak. And then, pagkadilat niya after the prayer, sabi ng mama niya, nak, gagaling na yung papa mo kasi nakita ko yung papa mo na yakap-yakap ka. So, yung vision ng mom and yung vision niya, parehas. Iisa. Wow. And then, after nun, nung nagising yung papa niya, after a long time, sabi ng papa niya, nanghingi ng Bible. Yun, pagbukas niya ng Bible, it was about salvation. And then, pinag-pray nila yung dad for salvation. So, yun lang isa sa mga things na na-experience ko during those 1 month na magkahiwalay tayo. Grabe, no? Sobrang daming... Yun nga, kinwento nga sa kanya, sabi ko, ako, nag-gym lang ako, nag-eating healthy, nag-physically, alam mo yun, trying to do everything for your mental health. Pero si Nashi, nagbasa ng Bible, sinik si Jesus. After 1 month, nagkita kami. Nakita tayo ulit. Sobrang layo mo na. Like, the person I knew mula pagkabata, it was a changed, transformed person. And that was all within a month of, grabe si Lord. Sorry, love. I-conclude ko lang pala kasi mahalaga yung... Nung time na yun, after nga nung encounter with the family, ang pinaka-lesson was, di ba, pinag-pray ko na, Lord, give me an opportunity para ma-let go yung love of money. So, dun ko na-realize na when you obey God,
in all aspects of your life, nung time na yun, in terms of giving, it was a tool. Money was a tool to help people, to reach out to people. So, syempre, nung time na yun, sabi ko, oh, yun pala yun. Pero paano yun, Lord? Medyo malaki kasi. Medyo malaki kasi yung binigay ko. So, paano naman, well, I know you will provide, okay. Pero hindi ko na inisip. Sa back of my head lang na, medyo masakit din pala yun. Yung ganun, syempre nawalan ka. Nagulat ako. After ilang days, love, may Airbnb, kasi, business tayo, diba, sa Esteban. May nag-rent doon sa unit ng Airbnb for 4 years. So, yung binigay ko, napalitan pa ng quadruple, parang 5 times. Yeah. Na hindi kami nagpo-post or nagpo-promote. Oo. Actually, wala nga nakakaalam. Sila yung una. Sila yung unang, parang idea pa lang siya na ipa-Airbnb. Tapos wala pang gamit, wala pang everything. Pero for some reason, nagkaroon ng customer without promoting. And 4-year In contract. 4 years. Wow. So, dun, alam mo yung nag-flex si Lord na, hey, diba, ayaw mong ibigay yan, yung ganyang halaga, kaya kong palitan niya ng 5 times. Yeah. So, dun ko na-realize na yung money, kaya niyang ibigay. It's something na tool lang. Yeah. It's not something to be worshipped. Pero there's a reason bakit hindi kanya pa binibigyan. Yeah. Kung nandun ka sa season na wala pa, meron pang lesson to be learned there. Kumbaga, you need to check yourself, check your heart muna. So, yun. So, sobrang happy ko nun kasi after that, nag-iba yung heart posture ko towards money. And then, ayun na, darating na yung 1 month. So, sabi ko, Lord, malapit na yung 1 month. Sabi niya, 1 month. Siya po yung nakipag-break sa akin. Ulit. So, ano po bang gagawin ko? Hindi, wala pa pala. Mag-reach out ba ako sa kanya? Ganyan. After nun, IG story ka, breaking up with me. Private lang. And then, sabi nung... and it's funny. Alam mo what triggered that? Nakita ko lang may IG story ka na you were in Sunday service sa church ka. Tapos you were glowing and you were really happy. Yun lang yun. Tapos na-trigger yung flesh ko, yung emotions ko na parang masaya na siya kahit wala kami. So, nag-ano lang ako. It was all out of emotions lang. The old me. Yun. At tapos, God caused everything to work together, diba? Yes. Part yun. Part yun eh. Oo. So, nung time na yun na, nag-IG story ka, sabi nung mentor ko, ng pastor, meet mo for proper, closure. So, nag-message ako sa'yo na if we could meet, ganyan. And then, yun nga, nung nag-meet tayo, kunento ko lahat nung nangyari, nung naging journey ko. Then actually, the night before, or days before, we're gonna meet, love, nagpe-pray pa ako, nagbabargain pa ako. Sabi ko, Lord, talaga bang wala na? Kasi mag-meet tayo ulit, so may chance to meet. So, nagbabargain ako na, Lord, talaga bang wala na? Kasi, ito yung gusto ko ma-realize ng mga tao na every time we share this testimony, ang ini-stress ko is, hindi ko gustong hiwalayan ka. Love kita eh. Sobrang love kita. Pero kasi, nung pinag-pray ko yung prayer na yun, na your will be done, and nangyari, meron ulit akong choice eh. Susundin ko ba yung flesh ko, yung desire ko na pursue you? Point blank, alam ko na answered prayer na eh. Pero since makulit ako, nagbabargain pa ako. Lord, hindi ba talaga pwede? Tapos, na-convict ako while reading Ephesians 5 na ang verse is 5-7. Therefore, do not be partners with them. For once you are in the darkness, now you are in the light. Walk as children of the light. So, sinasabi niya na before, nasa darkness ka, hindi mo pa alam eh. Ngayon, you're in the light. So, you walk as children of the light. And then, yung sinabi din sa Corinthians na do not be equally yoked with unbelievers. So, yun na. Parang, even though gusto ko, pero very clear to me na after ilang instance na yun, ang dami ng confirmation. So, nagpunta ako, yun nga, nag-usap tayo konti, tapos sabi ko na, thank you for yung 6-7 years na... Wait lang, love. Yes. Grabe. Nagkaroon lang ako ng moment ngayon na sobrang na-appreciate ko na nung nandun tayo sa kotse na yun. Tapos,
kinikwentuhan mo ko lahat nung testimonies, yan yung na-share mo about sa money nga and everything within that 1 month of us being broken up. Nung time na yung kinikwento mo yun, tas wala akong pakialam, bored na bored ako. Tas ngayon, nandito tayo. Sinishare na natin yung testimony na both na nating na-appreciate. And wala lang. Na-amaze lang ako. Na nung time na yung parang, okay, kailan na matatapos tong kwento na to? Asa na yung magkakabalikan ka? Ang tagal-tagal. Tapos ngayon, may rescue diaries na. Oo nga pala kasi it's the same thing na kwento ko sa'yo Oo. Pero hindi ka nakikinig. Wala akong pakialam. Like, weird. Wow! Thank you, Jesus. Diba? Tapos ngayon may ganito. Like, we have a space na, it's parehas na nating equally yoked na tayo. We appreciate yung ganito mga, wala lang, sorry lang. Hindi na siya kabaliwan. Oo. And hindi na lang siya sa side. Yeah. Sa side mo. Wala lang. Thank you, God. God is good. Come to think of it, talagang prepared din ako ni Lord for you. Yeah. Diba? For you. Kailangan natin pagdaanan yun. Kailangan mo pagdaanan yung pain. Yes. To prepare me for you din and to prepare you for marriage din. Yeah. Diba? Going back, so sabi mo, kailan tayo magkakabalikan? Hindi pala yun sabi mo. Going back, ang nangyari was, sabi ko, thank you for the 6 years na we were together. You gave me yung flowers. Tapos binigyan kita ng flowers. And then sabi mo, ha? Nakipag-break ka sa akin? And then sabi ko, ha? Ha? Ako pa nakipag-break sa'yo? Ha? Samantalang 2 beses ka na nakipag-break sa akin. Ako pa din nakipag-break sa'yo. Pero yung reaction ko dun, parang first time ko mag-sink in, ha? Break na tayo? So, nung time na yun, nag-iba nag-shift ka and then sabi mo na, hindi yun yung ibig sabihin. Gusto kong ayusin together. And at that moment, kaya ako kunento you about the verses. Kasi at that moment, I was ready to risk it all. Pero ibig sabihin, ako talaga, my flesh. Gusto ko talaga, kung gusto mo makapagbalikan, okay. But hindi may sinabi si Lord Yeah. na therefore do not be partners with him. And then I prayed for it. And then it was answered. Diba? And then you do not be unequally yoked. So, yun yung nagte-testify sa akin na pag ginawa kong nakipagbalikan ako sa'yo, I'm disobeying talaga. Yeah. I'm choosing ulit Yun Yeah. Laging ganun I'm choosing something over him ulit. Yeah. So, yun yung sabi ko na kinento ko nga sa'yo, yung mga verses na ganyan. Tapos sabi mo sa akin na talaga, pagpapalit mo ko sa God mo. And then sabi ko, sa kanya lang ako nakakuha ng peace And hindi ko na kayang pagpalit kahit kanino kasi hindi niya ako pinagpalit. Pinili niya ako kahit hindi ko siya pinipili. So, doon na tayo nag-break. Paalam tayo. Tapos, Hinatid mo hinatid ako. kita, naka-convoy tayo. Tapos, Nagbebeg pa ako. No. oo. Tapos, yung wallpaper ko, kasi yung verse of the day nun, is yung, I consider my life worth nothing to me. My only goal is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me, which is the task of testifying of His grace. And yun yung feeling ko at that time. I consider my life worth nothing. Kasi everything nawala. Yung vices, love of money, career, opportunities. Kumbaga, nawalan ng control. Na-surrender So, sa pera, siya yung Lord ko. Sa katawan ko, siya yung Lord ko. Sa trabaho ko, siya yung Lord ko. And then yung pinakamalaki, which is ikaw, sa relationships, siya rin yung Lord ko. Siya yung sinusunod ko over anyone. Yeah. So parang walang natira sa akin. And I remember screaming. Sabi ko, merong nagkatok humihingi ng barya sa stoplight. Tapos naghahanap ako ng pambigay. Wala akong mabigay. Tapos sumisigaw ako. Siguro takang-taka yung ba't ako sumisigaw? Pero sabi ko, wala. Sabi ko, kinuha mo na sa akin lahat. Wala ka nang tinira. Na ko dahil may bitterness na ang sakit Like, love na love kita pero alam ko rin totoo siya And hindi ilang beses na kitang hindi pinili Ayoko nang gawin ulit sa'yo. Pero
borderline galit ako. Alam mo yun? Bakit mo ginagawa sa akin to? Ba't kailangan ko pagdaanan? Mahal ko yung tao. Pero, at the end of the day, He's Lord. So, I just trusted na may plan siya. Hindi ko pala nakikita ngayon. Pero in the future, may plan siya. And, naman, ngayon, mag-asawa na tayo. After nun, nag-iwalay tayo. Nagpaalaman na tayo. Kinabukasan, wala lang talaga. As in, sobrang sakit lang. Sobrang bigat. Pero, wala akong ibang kinapitan kundi siya. Kasi wala na ako ibang kakapitan kundi yung word niya. Hindi ko in-expect. Naalala ko pa nun. Ewan ko kung naabukasan mo yun. Like, the day after talaga na nag-message ka. Or 2 days after. Nasabi mo, Nash, hindi ba pwedeng let's do it together? Na Nakikipag-bargain pa ako nun. Oo, nakikipag-bargain ka na baka gusto ko na rin maging Christian, sabi mo ganyan. But walang magtuturo sa akin. Can we do it together while we were together? Tapos, di balik na naman ako. Lord, pwede ba? Pwede ba? Wala kang katigil-tigil. Balik na lang ako sa secret place ko. Human nature. Lord, baka pwede. Gusto na daw maging Christian. Sabi mo ganun. Mga sheep. Oo. Hindi kasi, kung isipin mo, pwede na naman eh. Kung gusto na rin maging Christian. So baka pwede na. Hindi pa fully there, but kinda there. Nung time na yun kasi, parang naalala ko, sabi ko, natatakot ako. Nakuha na lahat sa akin. Tapos, mawawala pa yung relationship. Mawawala si Nashi. Tapos, lowest point ko, parang natatakot ako na baka i-end ko na lang, baka hindi na ako makabalik, baka saan mapunta yung life ko. Kasi sobrang sakit nung point na yun. Kaya sinasabi ko sa'yo, baka hindi ko kayanin, pwede mo ba akong i-guide, ganyan. Kasi baka hindi na ako makabalik at all. Yeah. Pero it was out of fear pa eh. Natatakot ako dun sa next chapter. What's next? Ano na? I have nothing, alam mo yun, everything, it was stripped off. Tas pati ikaw. So parang, yun. And ang galing kasi na-discern mo. I remember nung, na, 'di ba, yun habang, tas nag-usap tayo, 'di ba, pumunta ako sa bahay niyo nun. Tas, yun yung time na nakwento ko sa inyo na doon ko na-realize na September 3 yun eh, na parang totoo si Lord kasi naka-makeup ako and hindi pa rin ako may control ng situation. Pero that was the time before that na kino-convince kita na baka pwede natin gawin faith together. Baka pwede naman bakit yung ibang couples kaya together, di ba? Tapos na-discern mo, paano mo pala na-discern na medyo deceiving ako noon time na yon? Love to be honest. Trying to get my way. I did not discern anything. Alam mo bakit? Kasi yung sakto, alam ko yun, September 7 yun, nag-message ka. Ba't ko alam? Kasi yung Bible plan ko doon, Proverbs. And each day, one chapter ako. Proverbs 1, September 1. September 5 pala. Nung nag-message ka, September 5, yung devotions ko that morning, Proverbs 5, basahin ko na lang. Sige. Para magulat kayo. Wala akong ibang ginawa. Like, hindi siya something na supernatural wisdom. It's really just the Holy Spirit. Like, literally, God inalign na yung babasahin ko today is yung mangyayari mamaya. But again, kailangan ko magbasa. Yes. Yun yung ginawa ko. Kailangan ko magbasa. Tingnan mo to, love. For the lips of an immoral woman, dati pa naman to eh. For the lips of an immoral woman are as sweet as honey, and her mouth is smoother than oil. But in the end, she is as bitter as poison, as dangerous as a double-edged sword. Her feet go down to death, her steps lead straight to the grave, for she cares nothing about the path to life. She staggers down a crooked trail and doesn't realize it. True. So now, my sons, listen to me. Never stray away from what I am about to say. Stay away from her. Yeah. Do not go near the door of her house. If you do, you will lose your honor and will lose to merciless people all you have achieved. Totoo. Nung time na yun kasi hindi ko pa, I think I was still trying to navigate it na, to control it pa rin na hindi tayo maghiwalay and to, medyo deceiving pa yung pinaka-heart posture ko nung time na yun. So it's true. Galing ni Lord, no? Yeah.
spoon feed ka muna niya. Mhm. Kasi alam niyang kakailanganin mo dun sa mga And kasi ganun din love temptation to go Kahit back. umokey ako sa'yo that time, ano nangyari nung mga previous prayers ko? Ano yun? Yeah. So, hindi Yeah. nag-a-align lahat. Totoo. 'Pag Yeah. sinunod ko 'tong revelation na 'to, mas nag-align lahat. Yeah. So, parang deep in my heart, alam ko namang, Yeah. 'di Yeah. ba? 'Pag ano yun, pabago-bago si Lord, eh, God never changes nga. Yeah. So, kaya ayun, kaya medyo OA yung pagka-iwas ko sa'yo. May moment yun baka nakalimutan mo parang dun mo na-discern na, teka, this is out of fear. Parang may fear na kailangan niya ako para ma-reach out siya ni Yun yung Lord. nakita na tayo. Oo, yun Yeah. magkasama na tayo na parang may fear na kailangan kita Yeah. to guide me, teach me how to read the Bible and to ganito step by step para makilala ko si Lord. And then Yeah. sinabi mo sa akin na hindi mo kailangan, kahit mag-isa ka, i-reach out ka niya, hindi niya kailangan ng kahit na sino, kaya kanya i-reach out by himself. Yeah. And kaya parang dun mo na feel na okay, hindi to Yes. Yung first kasi nag-message ka, and then yung nag-pray ako, tapos yung devotions ko, tapos gusto mong makipagkita. And then sabi ko, okay, sige, usap tayo. And then nagpe-pray pa din ako na, pero decided na ako na hindi pa rin, kumbaga kasi based on din sa devotions ko. Pero at some point parang, talaga ba Lord, alam mo never talaga yung sinful nature mo makokontento Pero pagdating nung nag-uusap na tayo, nung sabi mo na hindi Mas mo, madali for me kung i-guide mo ko Baka pwede natin gawin yung faith together, ganyan-ganyan. Natatakot ako Mas kaya ko kapag kasama ka, guide mo ko, parang ganon. tsaka parang sabi mo, baka pag nawala ka pa, lalo akong magalit ulit kay Lord. Oo, yun. Parang baka mag-spiral down ako. Yeah. And then, naalala ko na nasabi ko na bakit for the longest time, every time na nagkakaroon ng masamang pangyayari sa'yo, nagagalit ka kay Lord. Bakit hindi mo naman i-try na mas kilalanin siya? Baka kaya nangyayari itong mga bagay na to is kasi nakakaharang yung mga bagay na to dun sa pagkakakilala mo sa kanya. Like, Yeah. ginagamit niya to para ma-shake ka. Para malaman mo na, hey, life is not what you think. Kasi ang daming instances na kapag may mga masasamang nangyari, nagagalit ka. May nangyari ba? But di mo try, isik mo lalo siya. Maybe God is trying to get your attention through these things. Nagulat na lang ako kasi it wasn't me speaking. I was just speaking out of what I knew was right, what I read about him. And one thing led to another. And then after nun, di na tayo nakita. Naalala ko, parang may naalala nga ako na hindi ko to nakwento sa kanila Naalala ko nga yung sinabi mo sa akin na nung nandun na tayo sa bahay, naalala mo, eto yung nag-usap tayo. Sabi mo, Mika, hindi na talaga. Kailangan talaga ito mangyari. Tapos sabi mo sa akin na isipin mo, nakipag-break ka na sa akin nung una. Tapos nakipag-break ka ulit sa akin, pangalawang beses. Paulit-ulit din ako nasasaktan. Binigay ko na sa kanya yung buhay ko. Nung unang-unang nakipag-break ka pa lang. So, nasa kanya na ako Pero bakit sa tingin mo, paulit-ulit niyang hinahayaan na masaktan ako in the process? Pero kasi yung proseso na yun, sobrang importante because he's using the process to get to you. Ginagawa niya to. Sabi niya, hindi mo pa naisip kung gaano ka kamahal ni Lord. Isipin mo, inahayaan niya kahit masaktan ako pa ulit-ulit. Sige, Nash, tiisin mo lang makikipag-break yun ulit. Tapos magkikita ulit kayo. Tapos magbe-beg siya ulit. Ganon kanya kamahal na ginagawa niya na to lahat. Sabi mo, feeling ko hindi niya na to ginagawa para sa akin. Kasi nung una pa lang, binigay ko na sa kanya. Nagtiwala na ako sa kanya. Ginagawa niya na lahat ng to. Actually, para sa'yo. Ganon kanya kamahal. Para marating ka niya. Kasi sabi mo sa akin, ang tigas-tigas ng puso mo Sabi niya, sobrang tigas ng puso mo. Yun yung sinabi ko. That's what I said. Naalala ko yun. Hindi ko yun naalala. Actually, nakalimutan. Ngayon ko lang naalala yung sinabi mo na yun. And then, after that, nagkita pa pala tayo. So, ito na. Ito na yung time na nag-church na nga din ako. And then, nagsisik na din ako, nagbabible ako. Pero napapansin ko for some reason, na nagtatry ako mag-start ng relationship ko with God na, sabi ko, ba't ganun?
babasa ako ng verse of the day, babasa ako ng Bible, feeling ko encouraged ako. Pero the moment na pumasok yung thought ni Nashi, ikaw nga, sa isip ko, nadidistract ako. Parang the enemy was trying to bring me back doon sa pain, na madistract ako na hindi. Anong Jesus? Baka may babae lang yan. Huwag ka maniwala dyan. Lahat ng pinag-ano nyo, lahat ng pain na yan, false yan. Parang hindi totoo yung nangyari. Baka nagsawa na lang siya sa'yo. Yung mga ganon. May mga distraction na gagamit yung emotion. Kahit na I was really trying to see Jesus na talaga, alam kong wala na ding talagang hope and ito yung nangyayari talaga sa atin ngayon. Ito yung sitwasyon. Nagagamit siya sa akin to distract me doon naman sa fully seeking the Lord and fully just getting to know Him. Yeah. Parang nahahaluan pa rin ng naalala kita, namimiss kita, tapos nagagamit yung emotions ko na yon na magtampo kay Lord and ano. Tapos, yun yung nakipag-meet ako sa'yo sa High Grounds. Tapos, nag-meet kami sa High Grounds, sa coffee shops. Dala niya yung iPad niya. Sabi ko, Nash, ang lupit mo. Sabi ko, paano mo nagawang bitawan ako ng ganun-ganun lang? Sabi ko, paano mo nagawang maging ganun ka-firm, agad-agad? Ang tagal-tagal natin. Alam ko kung gaano mo ko ka-love. Pero paano mo nagawa? Sabi ko, turuan mo nga ako, guide mo ko. Paano ba? Kasi ang na-experience ko ngayon, yung love ko, ano ba gagawin ko dun sa love? Alam ko, hindi na tayo together and ano, but what do I do with the love? Do I just put it inside the shoebox? Itago ko sa ilalim ng bed para in a few years, if ibabalik ka ni Lord, then nandyan yung love? Sabi ko, anong gagawin ko? Kasi habang may love doon, wala na yung accepted ko na nahiwalay. Pero yung pagmamahal ko sa'yo nandun, diba sabi nga, the heart is the most deceitful. Nagagamit yung emotions ko na hindi ako makapag-focus doon sa building a relationship with the Lord. Ang naisip ko, relationship natin na past. Tapos, sabi ko, paano mo ginawa? Anong ginawa mo doon sa love? Tapos sabi mo sa akin, tapon mo yung love. Sabi mo, itapon mo yung box. Tapon mo yung pagmamahal. Huwag mo akong mahalin mo si Lord. Mahalin mo muna si Lord. Yun lang intindihin mo. Kasi sinabi mo sa akin, madidistract ka niyan. Gagamitin lahat ng enemy. Now you're trying to start your relationship with God. Alam mo na totoo siya. Gagamitin lahat. So, huwag mo hayaan na gamitin ako doon. At sabi mo sa akin na ayoko nun. So, tapon mo yung pagmamahal. Tapos, ganito, start ka sa Matthew, tinuruan mo ako na ano yung magandang translation for beginners, which is yung NLT nga. Tapos yun lang, para lang kami nag-meeting, sobrang awkward. Basta about yung dun lang na parang finellowship niya lang ako kung paano ba mag-start dun sa journey. Kasi wala naman akong nakakausap pa gano'n nung time na yon. So, then after na nakita tayo sa High Grounds na yon, hindi na tayo nagkita, love, no? After nun, as in talagang break na total walang communication. Ang ironic nga kasi yung advice ko sa'yo, kasi tapon yung love. Kasi at that moment, yun lang yung what I felt was right. Pero kung hearing it now, parang harsh, diba? Pero God used that then to minister to you. Pero kung iisipin mo, ako, hindi ko naman talaga natapon yung love for you. Kasi kung natapon ko siya, hindi naman ikaw yung magiging asawa ko. Diba? It's just that, siguro I had to hear it that time. I had to maging ganun ko tignan. And yung gusto talaga ni Lord is to seek Him first. Yeah. Above all, siya muna. Yeah. So that anchored ka, planted ka, rooted ka in good soil. Yeah. And then you can love others. Diba? Yeah. Tapos, sabi ni Nash, tapon yung love. Tapos yun yung nakwento ko yung 2 different services nga na I went to 2 different services nga sa Victory. And then, kino-confirm ko na yung advice nga ni Nashi na itapon yung love. So sabi ko, okay, tama ba yun, Lord? Ikaw ba yun? Kino-confirm ko na yun. And the first service na tinatry ko i-confirm yun, pagpasok ko nga ng service, the message was about dead ends to doorways. Kailangan daw magkaroon ng dead end para magkaroon ng doorway. Then after that, tigas ng ulo. Parang si Nashi kanina. Tigas ng ulo. But sabi ko, yun ba yung Lord? Medyo align yun doon sa sinabi ni Nashi. Pero sige, baka Lord, pwede pa pong isang confirmation, Lord. Para lang sure na sure ako na ikaw talaga to. Tapos the next Sunday service was about let go and let God. So yun na. So ayun talaga. Let go of Nash fully. Let go of the love fully. So yun. After nung week na yun, grabe na yung confirmation from the Lord. Parang 3 times ko na narinig na, okay,
let go of the hope of the love na magkakabalikan. So, I did that din, di ba, Nashi? Ikaw din. And then, this is my favorite part. So, ayun na, hindi na kami nakita, di ba? Nilet go ko na siya fully sa heart. And then, after that, nung fully naintindihan ko yun, and nabigay ko 100% ng puso ko kay Lord, fully surrendered na ako sa Kanya, what happened was, nagsistart na kami magkita ni Nash nang wala akong ginagawa para magkita kaming dalawa. Yun yung malupit doon.